Kung talaga propeta ang taong ito, dapat ay alam niya ang babae na humahawak sa kanya ay sa kanyang paa ay isang makasalanan. Amen. Okay na? Okay, basahin natin ulit. Sa aklat ng Lucas chapter 7, verse 36-39. Minsan si Jesus ay naanyayahang kumain sa bahay ng isang Pariseo. Pumunta naman siya at dumulog sa hapag. Nang mabalita ang kumakain si Jesus sa bahay ng naturang Pariseo, isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. Umiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paa ni Jesus. Hinalikan ito at binuhusan ng pabango. Nang ito'y makita ng Pariseyong naganyaya kay Jesus, sinabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Amen. Okay? Sa kwentong ito, may isang babae na pumunta doon na sinasabi doon na isang babaeng sinabi doon na makasalanan sa bayang iyon. Ang pangalan niya ay si Maria. Pangalan niya ay si Maria. Nang si Jesus, itong kwento na ito, nung si Jesus ay inanyayahan ng Pariseo na pumunta doon sa kainan, sumabay din ng isang babae na si Maria, pumasok siya doon. Ito yung kwento nito. Nang pumasok siya doon, may dala siyang pabango. Binasag niya yun at pinunasan niya. Binuhusan niya ng pabango ang ating Panginoong Jesucristo. Ginawa niya yun kasi nga bilang paghingi ng tawad. Sinabi ng ating Panginoong Yesus. Okay na? Okay. Ang sabi na ni Simon sa kanya, kung talagang propeta ang taong ito, dapat alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Yun ang naging tugon ni Simon sa kanya. Pero ang tugon ng ating Panginoong Yesus, ang sabi sa kanya, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, guro kanya? Ang sabi niya, may tao. May tao na nagpapautang kanya. Meron taong nagpapautang doon at may dalawang tao naman na umutang sa kanya. Ang isang tao ay umutang siya ng 500 salaping pilak at ang isa naman ay 50 salaping pilak. Nung kapwa sila hindi makapagbayad, ang sabi ng Panginoong Yesus, ito isang talanghaga. Sabi niya, nung hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad sa kanilang pagkakautang. Ngayon ang tanong ng Panginoong Yesus, Simon, sino kaya sa kanila ang dalawa ang magmamahal sa pinagkautangan nila? Ang sagot ni Simon sa kanya, yung tao po siguro na malaki ang pagkakautang. Ang sagot ng Panginoong Yesus, tama ka Simon. Tignan mo ang babaeng ito kanya. Nung pumasok siya sa bahay na ito, hindi man lamang ako binigyan. Hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit sabi niya sa kanya, ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan. Ngunit siya, nung pagpasok niya, hindi na niya ako tinigilan kakahalik sa aking mga paa. At pagkatapos kanya, hindi mo man lang ako binigyan ng isang langis. Pero siya, kanya. Subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, kanya, malaki. Malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kakaunti rin lang ang nadaramang pagmamahal. Yan ang title ng ating ngayon. Ang pinatawad ng kaunti ay kakaunti rin lang nadaramang pagmamahal. Mga kapatid, dito masusukat natin ang pagmamahal natin sa harapan ng ating Panginoon. Pero ang pagmamahal ng ating Panginoon, hindi natin kaya sukatan. Sa paanong paraan natin masusukat yung pagmamahal natin sa harapan ng ating Panginoon? Katulad ng babaeng ito. Pagpasok pa lamang niya sa bahay na iyon, lumuluha na siyang umiyak. Ginawa niya, hinugasan niya yung paa ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang luha. Sinabi doon, yung babaeng iyon ay pinakamakasalanan.
Sa pamagitan ng kanyang luha, hinugasan niya yung paa ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun, kadami yung kasalanan sa sarili niya na iniisip niya. Sa atin, gaano kalaki yung pag-ibig ninyo sa harapan ng Panginoon? Alam niyo ba yung salitang pag-ibig na tinutukoy dito? Yung malaman mo, yung i-accept mo sa sarili mo na ikaw ay isang makasalanan. Yun yung salitang pagmamahal. Alam niyo kung bakit sinasabi ng malaki yung pagmamahal niya kasi malaking pinatawad. Kasi nga, biruin mo, kasalanan natin pero ginawa ng ating Panginoon na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Paano mo masasabi na maliit lang ang pag-ibig ng Diyos para sa atin? Ganoon kalaki yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya nga nung pinatawad yung kasalanan niya, ang sabi niya, malaki din yung pagmamahal. Kasi nga, bit-bit niya yung kapatawaran na malaki. Tinanggap niya yung malaking kapatawaran sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay tumanggap ng malaking pagmamahal sa ating Panginoon. Pero tayo, gaano kalaki ang pag-ibig natin? Ang pagmamahal na tinutukoy ng ating Panginoon, yun yung sa sarili mo na kinikilala mo na ikaw ay isang makasalanan. Dahil sa kasalanan yan kasi, ang ating Panginoong Jesucristo na ipako sa krus. Dahil sa kasalanan yan, ipinaunawa sa atin ng ating Panginoon, ipinadama niya ang kanyang pagmamahal para sa atin. Dahil sa kasalanan yan, ang ating Panginoong Jesucristo na parito para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa harap ng ating Panginoon. Kapatid, tanungin ko kayo ba'y mainit? Kayo ba'y mainit? O maligamgam? O kayo malamig? Ano bang status ninyo sa harapan ng ating Panginoon? Gaano niyo kamahal ang ating Panginoon? Talaga ba na nararamdaman ninyo yung pagmamahal niya o sinasabi niyo lang na mahal ninyo ang ating Panginoon? Gaano kalaki yung kapatawaran na tinanggap ninyo sa harapan ng ating Panginoon? Kung gaano kalaki yung kasalanan ninyo, ganoon din kalaki yung pagmamahal na meron kayo. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, dito natin makikita kung gaano kalaki yung pagmamahal natin sa harapan ng ating Panginoon. Sa paanong paraan? Kung paano kayo umiyak sa harapan ng ating Panginoon. Ganon din yung babae na yun. Bakit siya umiiyak sa harapan ng Panginoon? Kasi nga, na-realize niya na talagang makasalanan siya, kaya siya umiiyak. Umiiyak siya kasi iniiyakan niya ang Panginoong Jesucristo dahil sa kanya mamamatay ang Panginoong Yesus. Tayo rin umiiyak tayo sa harapan ng Panginoon. Umiiyak tayo kasi nga na-realize natin, Lord, namatay ka para sa amin. Na dapat ako sanang parurusahan, pero ikaw ang namatay para sa akin. Ganun pala kalaking pagmamahal mo para sa akin. Umiyak siya, umiyak tayo sa harapan ng Panginoon kasi na-realize natin na tayo makasalanan. Yun ang tunay na pagmamahal. Katulad ng pagmamahal mo sa iyong asawa, sasabihin mo, patawarin mo ako kasi ngayon ko lang na-realize na nagkulang pala ako sa iyo. Patawarin mo ako kasi hindi kita pinahalagahan. Ganon din sa harapan ng Panginoon. Umihingi tayo ng takot kasi hindi natin pinahalagahan yung kamatayan niya. Hindi natin siya minamahal. Ganon sa harapan ng ating Panginoon. Isipin niyo, gaano kalaki yung ating kasalanan, gaano kalaki yung pagkakautang natin para dumating sa point na ang ating Diyos ay isuko niya ang kanyang anak. Ibigay niya ang kanyang anak para lamang may padama niya sa atin ang pagmamahal na iyon. Gaano kalaki yung mga pagkakautang natin sa harapan ng ating Panginoon? Gaano kalaki yung kasalanan natin? Alam nyo, hindi sa laki o sa dami ng kasalanan na meron tayo. Kung bakit inialin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Alam nyo kung anong dahilan? Kundi mahal tayo ng ating Panginoon. Lilikha niya ang tao. Bago niya likain ang tao, nilikhahan niya muna ang lahat ng bagay. Sasabihin niya sa sarili niya, ay, lilikain ko muna ito kasi alam ko yung anak ko kailangan niya ng mga ganito. Kailangan niya ng mga ganito. Gagawin ko na ito bago ko pa siya likahin. Ando na yung pag-care ng Panginoon para sa kanyang mga nilikha. Pero tayo, gaano kalaki yung pagmamahal mo sa harapan ng ating Panginoon? Kung gaano kalaki yung isinusuko mo kasalanan sa harapan ng Panginoon, ganon din kalaki yung pagmamahal mo. Ganon yung tunay na pagmamahal sa harapan ng ating Panginoon. Makasalanan man tayo, pero ang ating Panginoon, minamahal niya pa rin tayo. Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa atin, para lang patunayan na tayo mahal niya.
Ipinadama ng ating Diyos yung gaano kalawak o gaano kalaki ang kanyang pagmamahal para sa atin. Sa pamagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ibinigay sa atin ng ating Panginoon yung kapatawaran na hindi natin kayang bayaran. Yun ay kagandahang loob na ipinagkaloob para sa atin. Bakit hindi natin kayang bayaran yun? Ibigay man natin lahat sa buhay natin, lahat ng kayamanan natin. Pero hindi natin kayang tumbasan yung pagmamahal ng ating Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang ginawa niya para sa atin. Ang magagawa lang natin, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin natin siya bilang ating Diyos na tagapagligtas. Yan lang ang magagawa natin sa harapan niya. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, nais niya na mahalin niya tayo. Dati tayong mga kaaway pero itinuring tayo ng ating Panginoon na mga anak niya ngayon. Dati tayong nasa kadiliman pero ngayon nasa liwanag na. Tayong mga makasalanan pero ngayon pinatawad ng ating Panginoon. Wala tayo sa henerasyon na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa henerasyon tayo ngayon na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Which means, wala pa tayo, inihanda na ng ating Panginoon yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ganun kalaki ang pagmamahal ng ating Panginoon para sa atin. Kaya nga, ngunit sabi niya dito, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo. Para sa atin nung tayo makasalanan pa. Makasalanan tayo. Siya ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit muling binuhay upang tayo mapawalang sala. Mapawalang sala tayo sapagkat alam natin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Namatay ang ating Panginoong Jesucristo dahil ito'y kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi dahil makasalanan ng ating Panginoong Jesucristo, kundi dahil makasalanan tayo. Tayo ang nagkasala. Sabi ng Panginoon, ipinataw ni Yahweh ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. Ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Malaki ang pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Kaya nga sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal tayo ng ating Panginoon, kaya nga sabi niya, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo ni Jesus na ating Panginoon. Kapatid, kailan yung huling araw na umiyak ka sa harapan ng ating Panginoon? Kailan yung huling araw na naalala mo na umiyak ka sa harapan ng ating Panginoon? Yung time na naramdaman mo na mahal mo pala ang ating Panginoon. Yung time na naramdaman mo na mahal ka ng Panginoon. Yung time na na-realize mo na ikaw pala isang makasalanan. Kailan yung time na yun? Na naramdaman mo yun? Hindi ka makaiyak kasi. Sa oras ng service, palagay mo wala kang problema kasi masaya ka. Lord, di ako makaiyak kasi masaya naman ako. O umiiyak ka kasi nga hindi mo na kayang bitbitin yung mga problema mo sa buhay. Minsan ba naisip mo na umiyak ka para sa iyong mga kasalanan? Kapatid, sa akin ko sinasabi ito na umiyak ka dahil sa iyong mga kasalanan. Sinasabi ng ating Panginoon, kapag nakilala mo katotohanan, lalaya ka sa pamagitan ng katotohanan. Nakilala niyo na ang Panginoong Jesucristo, dapat malaya na kayo. Dapat hindi na yung kasamaan ang nasa puso ninyo, kundi kalayaan na. Malaya na kayo, tinanggap niyo na ang kalayaan mula sa ating Panginoon. Hindi mo magawang makaiyak sa harapan ng Panginoon, hindi mo magawang makapagsisi sa iyong mga kasalanan. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo talaga mahal ang ating Panginoon. Sinasabi mo lang na mahal mo ang Panginoon, pero hindi mo mahal ang Diyos. Alam mo, sa sarili mo na nagkakasala ka, pero ayaw mong isuko sa Diyos. Totoo yan. Kaya nga yung babae, isinuko niya lahat-lahat sa Diyos. Kaya nga sabi niya, malaki ang pinatawad, kaya malaki din ang pagmamahal niya. Kung ayaw mong isuko ang lahat ng kasalanan mo, maliit lang pagmamahal mo. Sa kasalanan niya, nababatay ang pagmamahal. Sa mga kasalanan. Kaya nga sinasabi natin sa sarili natin, Lord, mahal kita, pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang isurrender lahat ng ito. Mahal kita, pero hindi ko kaya. Paano mo masasabing mahal mo ang Panginoon? Paano mo sasabihin mahal mo siya kung hindi mo kayang ibigay sa Kanya yung pagmamahal na nais ng ating Panginoon? Ang nais lang naman ng ating Panginoon, maligtas ka. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan.
Isuko mo ang iyong kasalanan. Pagsisihan mo lahat ng mga kasalanan na meron ka. Yun lang naman ang nais ng ating Panginoon, na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun lang. Para sa iyong ikabubuti. Kaya nga, nais ng Panginoon na magsisi ka. Kaya nga sabi niya, kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Ang utos ng Panginoon, magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, sapagkat malapit na dumating ang hari ng langit. Pagsisihan natin lahat ng ating mga kasalanan. Kung talaga mahal natin ang ating Panginoong Jesucristo, isuko natin lahat sa Kanya. Wala tayong ititira. Kasi nga sa pagsuko natin sa ating mga kasalanan, pinapakita talaga natin na mahal natin ang ating Panginoon. Kasi nga kinikilala natin ang ating mga kasalanan na namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga, hindi natin pwede sabihin, nagdasal na ako, pinagsisihan ko na dati yan. Dati ko na pinagsisihan, hindi ko na pwedeng ulitin pa. Nasabi ko na yan sa Panginoon. Pwede na yun, alam na ng Panginoon yun. Hindi na ako magsisisi. Alam na ng Panginoon kung ano nasa puso ko. Pero alam niyo, sinasabi ng Biblia, walang tao sa mundong ito na nabuhay, na gumawa ng mabuti na hindi nagkasala. Sa bawat araw tayo nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Sa bawat araw nakakagawa tayo ng kasalanan. Ang lahat ng tao ay nagkakasala. Kaya nga tayo nagdarasal sa harapan ng ating Panginoon upang tayo patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Alam niyo ba kung bakit sinabi ng ating Panginoong Yesus, yung katagang ito? Ito ang kataga niya. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hilingin sa Kanya. Ito yung ginagamit ng mga tao. Hindi na ako magdarasal. Alam na ng Panginoon kung anong nasa puso ko. Alam na niya. Pero bakit sinabi ng Panginoon, alam na ng inyong Ama nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo itong hilingin sa Kanya? Alam niyo kung anong ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus doon? Hindi yung mga bagay na nais mo ang nais niya marinig. Alam ko na kung anong nais mo, alam ko na kung anong kailangan mo. Huwag mo nang hilingin sa akin. Pero may gusto akong marinig sa iyong bibig. Alam niyo kung ano? Yung magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Panginoon, isa akong makasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Alam niyo, yun ang gusto marinig ng ating Panginoon. Hindi yung mga bagay na gusto niyo kahilingan. Alam ko na yan, bago pa ninyo hilingin sa akin. Ang nais kong sabihin niyo sa akin, yung mga kasalanan ninyo. Yun yung hilingin ninyo na mapatawad ko kayo sa inyong mga kasalanan. Dahil kapag namatay ka na hindi pinatawad sa iyong mga kasalanan, mapupunta ka sa impyerno. Kahit na makamtan mo lahat ng bagay sa mundong ito, kung mapupunta ka naman sa impyerno, walang kapuluhan lahat ng kayamanan na meron ka. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ano sabi niya? Huwag kayong mabalisa sa inyong kakainin o inumin. Huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain. Mas mahalaga ang katawan kaysa sa damit. Yun ang sabi ng Panginoon. Pero bakit kayo nababalisa sa lahat ng bagay? Tignan ninyo yung mga ibon. Hindi sila nagtatanim o nag-aano man sa bodega. Pero pinapakain sila ng Diyos. Alam niyo ano sabi ng Diyos, ang Panginoong Hesus doon? Mas higit kayo sa mga ibon. Bakit niya sinabi yun? Dahil mahal niya kayo. Mahal kayo ng Panginoon. Mas higit kayo kesa sa mga ibon. Mas mahal niya kayo kesa sa mga bagay na nilikha niya. Biruin niyo, nag-alay pa ng buhay ang Panginoong Yesus. Paano mo masasabi na hindi ka mahal ng Panginoon? Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Sadyang sinasarado mo lang ang puso mo. Sadyang ayaw mo lang isuko yung kasalanan mo, kaya hindi mo maramdaman yung sa puso mo yung pagmamahal ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, masigit ka pa sa mga ibon. Mahal kita ha. Mahal kita ha. Nilikha kita. Pili mo. Nilikha ka ng isang bagay na mag-aalay ka ng buhay para sa isang bagay na nilikha mo lang. Diyos ka. Pero ginawa ng Diyos na ipadama sa atin yung pagmamahal niya para sa atin. Kaya huwag niyo sabihin sa ating Panginoon na alam na ng Diyos ang lahat na nasa puso ko. Alam na nga niya ng Diyos. Alam ng Diyos yan, pero ikaw,
Kaya niyang ibigay lahat ng gusto mo, kaya niyang ibigay kahit hindi mo hilingin. Pero hindi kayang ibigay ng Panginoon ang kapatawaran ng kasalanan kung hindi mo ito pagsisisihan. Yan ang gustong marinig sa ng Panginoon. Alam ko na ang gusto mo. Ang gusto ko yung magsisi ka. Dahil hindi kita kaya patawarin na hindi ka pa nagsisisi. Paano kita patatawarin sa iyong mga kasalanan kung hindi mo sasabihin sa akin lahat ng mga kasalanan mo? Ano yun? Dahil sa habag ko lang patatawarin kita. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mapagpatawad. Pero may requirement ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, walang marumi makakapasok ng langit. Kung ang lahat, hindi na kailangan magsisi sa kanilang mga kasalanan, tama na ang Panginoong Yesus na matay sa cross. Hindi na natin kinakailangan magsimba. Hindi na natin kinakailangan mag-pray. Hindi na natin kinakailangan sumamba sa Panginoon. Hintayin na lang natin na tayo mamatay. Yun na lang. Tapos papasok na tayo ng langit. Pero hindi, may required ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sa pagsisihin nyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, may requirement ang Panginoon. Kaya nga, Panginoong Yesus namatay sa krus. Nag-alay ng dugo dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit ang tao ay nagpapatuloy sa pagkakasala. Patuloy pa rin sa pagkakasala. Sino magsasabi na hindi siya nagkasala? Ang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Kaya nga ang Panginoon, patuloy pa rin siya sa paghihintay para sa atin na tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Yun lang ang nais ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi doon, subalit pagsikapan muna ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ito ang problema. Paano maghahari sa puso mo ang ating Panginoon at paano niya maibibigay lahat ng pangangailangan mo kung hindi naghahari sa iyong Panginoon? Paano ako papasok sa iyo kung ang aking templo ay napakadumi? Paano ako papasok sa sarili kong templo kung hindi mo ibibigay sa akin lahat ng kasalanan mo? Kung ang naghahari sa puso mo ay ang mga demonyo, paano ko sasabihin sa iyong ibibigay ko lahat ng pangangailangan mo? Pagharian mo muna sa puso mo ang ating Panginoon. Kaya ngayon ang sabi niya, maghari muna sa puso mo ang Diyos at sa Kanya ibibigay lahat ng pangangailangan mo. Kinakailangan muna natin pagsisihan lahat ng ating mga kasalanan. Kinakailangan muna tayo madalisay sa ating mga puso upang ang ating Panginoon ay maranasan natin sa buhay natin. Kaya nga, tignan ninyo si Mateo. Alam ninyo si Mateo na maniningil ng buwis? Si Mateo na maniningil ng buwis. Dito nagsabi ang ating Panginoon ng isang talinghaga. Pero si Mateo na maniningil ng buwis ang sinasabihin niya. May dalawang taong pumasok sa templo. Isa ay isang pariseo at isa ay isang maniningil ng buwis, si Mateo. Sabi ng pariseo, Panginoong Diyos, nagpapasalamat ako dahil hindi ako katulad ng isang maniningil ng buwis na ito. Nagpapasalamat ako dahil sa ako isang matuwid. Nagpapasalamat ako dahil nagbibigay ako ng 10 bahagi. Nagpapasalamat ako dahil hindi ako katulad ng mga masasamang tao. Hindi ako katulad ng mga gumagawa ng mga ganitong bagay. Mga pasasalamat sa kanya sariling gawa. Pero si Mateo, ano sabi niya? Ano sabi niya? Samantalang maniningil ng buwis, nakatayo siya sa malayo. Hindi man lang siya makatingin sa langit. Hindi siya makatingin sa langit. Doon, nagdarasal siya sa labas ng templo. Nagdarasal siya sa labas ng templo. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Patawarin mo ako sa akin mga kasalanan. Doon, sa harapan ng templo, nasa labas siya. Feeling niya, hindi siya karapat-dapat na pumasok ng templo dahil siya isang makasalanan. Pero sabi niya, O Diyos, mahabag kayo sa akin. Ay, isang makasalanan. Sabi ng Panginoong Yesus, yung isang lalaki na iyon, na uuwing pinatawad sa kanya kasalanan. Pero yung kalawa, hindi siya uuwing pinatawad. Kaya nga, sino man nagmamataas ay ibababa. At ang nagpapakumbaba, itataas ng ating Panginoon. Sa harapan ng ating Panginoon, sabihin niyo, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Isa akong makasalanan. Pero kung sa harapan ng Panginoon, sasabihin niyo lang, wala akong kasalanan. Ibababa.
ibababa ka ng ating Panginoon sa pagmamataas mo. Kaya nga tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin tayo nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon upang tayo taas ng ating Panginoon. Katulad ni Mateo na isang maniningil ng buwis. Lumabas sa bibig niya na siya isang makasalanan. Kaya huwag niyo sasabihin, alam na ng Diyos lahat ng nasa puso ko. Hindi. Dapat mo munang bigkasin yan at pagsisihan sa harapan ng ating Panginoon. Hanggat di mo sinasabi yan, hindi ka mapapatawad ng ating Panginoon. Kaya nga, lumapit ka sa harapan ng ating Panginoon at pagsisihan lahat ng iyong mga kasalanan. Kaya nga, tignan ninyo ang ating Panginoong Yesus. Paano siya nagpakumbaba? Naging masunurin siya sa kalooban ng ating Ama. Sinunod niya ang kalooban ng ating Ama kahit na yung pag-aalay pa ng buhay, ginawa niya para sa atin. Alam niyo, doon sa Getsemani habang siya nagdarasal, nagdarasal siya bago siya dakpin. Ama, maari po ba na ilayin mo sa akin ang kupang ito? Ngunit huwag ang kalooban ko masunod, kundi ang iyong kalooban. Dala ng matinding hinagpis. Siya ay nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Alam ng ating Panginoong Jesucristo na mamamatay siya. Alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon na sa gabing yun ay dadakpin siya. Daranas siya ng hirap pero nagpatuloy ang ating Panginoon. Nagpatuloy siya alang-alang sa iyo, alang-alang sa atin ng mga makasalanan upang tayo mapatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala. Dahil yun lang ang dapat niyang gawin. Yun lang ang paraan upang tayo mapatawad sa mga kasalanan natin. Ang Panginoong Jesucristo ang siya naging tulay upang tayo muli ay makalapit sa presensya ng ating Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ang naging tulay para sa atin. Kaya nga sa harapan ng ating Panginoon, sabi niya nga, sa aking pangalan, maliligtas ka kung ikaw ay tatawag. Pero kung hindi ka tatawag sa pangalan ng ating Panginoon, paano ka maliligtas? Sa mga kapatid, kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa Golgotha. Hindi siya tumigil para lamang makamtan yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ginawa niya iyon para sa atin. Kaya nga nung sinabi niya, naganap na ibig sabihin. Ipinataw na sa atin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ibinigay na sa atin yung kapatawaran na iyan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ang sino man nagnanais na sumunod, ay dapat pasanin niya ang kanyang krus araw-araw. Alam niyo kung bakit sinabi ng ating Panginoon yan? Hanggat hindi niya pinapasan ang krus, hindi niya maunawaan na, ay, ganito pala kabigat yung kasalanan na meron ako. Hanggat di niyo pinapasan ng krus, hindi niyo maunawaan na ganito pala kalaking pagmamahal ng Diyos para sa akin. Hanggat di niyo pinapasan yung krus na yun, tingnan niyo ang Panginoong Yesus. Sa bawat hakbang niya, hindi siya tumalikod. Sa bawat hakbang niya, yung gabi na iyon, nung siya ay hinahagupit, habang siya ay sinusuntok. Habang siya ay sinusuntok, sinasabi ng mga tao, sinong sumampal sa'yo, hulaan mo nga. Pero ang Panginoon, okay lang sa kanya, diretso lang siya, diretso ang Panginoong Jesucristo. Hindi siya tumigil, alam ng Panginoon yan, kinakailangan kong danasin. Kaya nga sabi niya kay Pedro, ibalik mo yan tabak mo, kinakailangan mangyari ang kalooban ng Diyos. Kinakailangan mangyari ang kalooban ng Diyos, ibalik mo yung tabak na yan. Anumang oras maaari siyang tumawag sa mga anghel, mga batalyon na mga anghel. Pero, itinulot niya na i-accept yung mga bagay na iyon, na maranasan niyo yung mga hirap na iyon, na mga paghihirap. Kaya nga mga kapatid, hanggat hindi natin nararanasan yung pagkapako sa krus, hanggat di natin naunawaan yung sakit na dinanas ng ating Panginoon, hindi natin masasabi na mahal natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa mga pagkapako na yan, ang ating mga kasalanan ay pinatawad. Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang Panginoon hindi tumalikod. Hindi siya tumalikod, kaya dapat din tayo, huwag tayong tatalikod.
Magpatuloy tayo. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo, nagpatuloy siya. Hanggang sa makarating ng Golgotha, hanggang sa maipako siya sa krus. Ginawa niya iyon para sa atin. Dapat din tayo. Magpatuloy tayo na huwag tayong tatalikod. Ano man ang danasin natin, magpatuloy pa rin tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya, hali kayo. Tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputain. Tulad ng yelo o bulak. Pangako yan ng ating Panginoon. Hali kayo, kanya, hali kayo. Magpaliwanagan tayo, mag-usap tayo. Gaano man kapula ang iyong kasalanan, kaya kitang paputiin. Basta magsabi ka lang sa akin, mag-one-on-one tayo. Mag-one-on-one tayo, kaya kitang patawarin sa iyong mga kasalanan. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Yesus, nakatayo ako at kumakatok sa inyong pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Buksan ninyo ang inyong puso upang sa gayon mas maranasan ninyo ang ating Diyos sa inyong puso, sa inyong buhay. Huwag niyong i-block ang ating Panginoon sa puso niyo. Huwag niyong hintahin na ang puso niyo ay maging bato, maging matigas. Huwag niyong hintahin na dumating yung point na hindi ka na makaiyak sa harapan ng ating Panginoon. Kapag dumating yung point na yun, hindi ka na makaiyak, wala ka ng damdamin. Hayaan ka ng Panginoon. Pero ang ating Panginoon mahabagin. Nangako pa rin siya sa atin. Lumapit ka lang sa Kanya. Kaya Kanyang paputiin. Papuputiin niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ipagtapat natin lahat ng ating mga kasalanan. Mula pagkabata, hindi man natin ito maalala, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Hanggang ngayon, yung mga bagay na nagagawa natin, yung mga bagay na naiisip natin, yung mga bagay na hindi pa natin pinagsisisihan sa harapan ng Panginoon. Sambitin natin, maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Magpakatotoo tayo sa harapan ng Panginoon. Lahat ng mga kasalanan natin, kaya niyang patawarin yan. Ang Panginoon, mahabagin, hindi na niya alalahanin pang ating mga kasalanan. Once na kayo ay naging totoo sa harapan niya, diyan niyo ipinapakita kung gaano kalaki ang pagmamahal ninyo. Kung gaano kalaki ang binibigay ninyong pagtatapat sa harapan ng Panginoon, ganyan din kalaki ang pagmamahal ninyo. Pero kung ayaw ninyong isuko yan, maliit lang ang pagmamahal ninyo sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi nyo kinikilala ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa ating mga kasalanan, tandaan ninyo, dahil sa ating mga kasalanan, namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang lagi nyo tatandaan sa inyong pananalangin. Ang Panginoong Yesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, sa oras na ito, buksan natin ang ating puso. Alalahanin natin lahat ng ating mga kasalanan. Ilingin natin sa ating Panginoon na tayo patawarin na sa mga pagkakasala na meron tayo. Kaya nga pang ilingin natin sa ating Panginoon, tayong lahat ay manalangin. Sa oras na ito, hilingin